Yun, ang ganda po ng sunog ng ating spark plug at dahil brown na brown po yung kanyang kulay. So kalawang na kalawang po siya. Ibig sabihin ay nasa perfect po yung ating air and fuel ratio. So hindi po siya rich at hindi po siya lean. At maganda rin po yung sunog na nakikreate nitong ating spark plug. Sa lahat po na nagmumotor dyan, panoorin nyo po itong ating video dahil magbibigay po ang tips kung paano nyo po mapapangalagaan itong inyong motor. Lalo na po sa mga DIY. Dahil sa halip na do it yourself, ang meaning ng DIY ay baka maging destroy yourself dahil lamang sa simpleng pagpapalit ng spark plug. Number 1 tips ko sa inyo ay sundin nyo kung ano po yung nire-recommend na spark plug ng inyong owner's manual. At dito po sa aking Kawasaki Barako, ang nire-recommend niya is NJK CRE8. So ito mga pare ko, pumunta po kayo sa tindahan at ito po ang inyong hanapin. Kaso lamang po, baka pagdating sa tindahan ay ganito po yung bigay sa inyo, itong NJK CPR8EA-9 at ang sasabihin niya sa inyo is pwede naman po to dahil magkasukat lamang po sila. Ito naman po yun dahil kaparehas lang po nito yung nire-recommend sa atin ng ating owner's manual na CR8E. Ayan, pare ko. At ito po yung galing sa ating Kawasaki Barako at ito po yung stock. So pares na pares lang po itong ating CPR8EA-9, di po ba? Makita nyo pati po sa kanyang heat range na 8, pares na pares po sila at pares din po silang resistorize at kahit nga po yung kanilang diameter pares na pares lang po na 10mm. Kaya pag ito po ay pinasok natin sa ating Kawasaki Barako ay wala po mintis to na sukat po siya. Ayan o. Hanggang kabaon-baonan po yan ay pasok na pasok po yan at wala pong palag dahil kapares lang po yung kanilang thread. Kaso nga lang po meron po silang pagkakaiba. So pansin nyo mga pare ko pati po pala dito sa kanyang lettering makikita mo na ay meron po siyang P. So ibig sabihin mga pare ko ayan o. Pansin nyo na po ba? Pag may P po kasi, ibig sabihin ay projected insulator yung kanyang tip at ito po yun. At yung wala pong P, ibig sabihin is non-projected tip at ito po yun. Kung makita nyo, mahaba po yung tip nitong ating CPR8EA-9 kaysa po dito sa ating CR8E. Ayan o. May mga motor po kasi nakadesign na ganitong klaseng spark plug yung gamitin. Yung projected insulator. Yung mahaba po ba yung kanyang tip. At may mga motor din po nakadesign, tulad po nitong ating Kawasaki Barako, na ganitong klaseng spark plug yung gamitin. Yung non-projected o yung flat tip. So since na magkapares lang po sila at pares na pares lang din po yung kanilang performance at kanilang design, is alin po sa dalawa yung the best at maganda yung performance sa ating makina. Technically, base po sa NGK na maganda po yung performance sa makina pag ganitong klaseng spark plug yung ating gagamitin, yung projected insulator. Kasi yung pinakatip niya po halos nasa gitna na po ng ating internal combustion engine. Kumbaga gitnang-gitna siya, kaya maganda po yung pagsabog. Kumbaga better ignition kukumpara po natin sa non-projected spark plug. Pero meron po yung reason dahil itong projected insulator spark plug, ito po ay ginagamit sa mga racing at ito po ay nakakapag-create ng matinding init kukumpara po natin sa non-projected na ginagamit po sa mga hindi pang racing na motorsiklo. Kaya kung tanong nyo po ay pwede po natin siyang pagpalitin at pwede po natin gamitin itong projected insulator sa ating Kawasaki Barako. Ang sagot po natin dyan, technically galing din po yan sa NGK, ay hindi po sila pwedeng pagpalitin. Kung ang motor nyo po ay nakadesign sa projected insulator, ay ganito lang po ang inyong gagamitin. Kung ang motor nyo naman po ay nakadesign sa non-projected, ay ganito po ang inyong gagamitin. So hindi kayo pwedeng gumamit ng projected insulator na spark plug. Dahil po sa reason na to, number 1 po, pag ganito po yung ginamit natin sa ating Kawasaki Barako, baka naman po mag-overheat tong ating makina. Dahil mataas po yung makikreate niyang init, dahil maganda nga po yung kanyang ignition. At isa pa po, mahaba pa po ito mga pare ko baka po tumama yung piston natin dito. At yan na yan po yung ating dapat iwasan. At yan nga po, yung dalawa nakatakot, yung overheat at mag-lips to lips o maghalikan yung ating piston at yung tip ng ating spark plug dahil mahaba nga po siya. Pag ganitong spark plug naman, yung ginamit nyo sa mga motor na nakadesign ay dapat gamitin ay yung mga projected insulator spark plug tulad po nito, yung mga habang tip ay baka naman po hindi maganda yung maging sunog niya
Dahil yung mga ganitong klaseng spark plug, kung makita nyo mahaba po yan, na medyo nasa gitna po yung sunog yan o yung makikreate niyang spark, mantalang ito is nasa ganun. Ayan o. So baka hindi po maganda yung makikreate niyang sunog. So yun naman po yung disadvantage pag ganitong klaseng spark plug yung ginamit nyo sa mga motor na nakadesign na dapat ganito yung gamitin yung spark plug na projected insulator. Kaya sa madaling salita ay hindi po siya pwedeng directly interchangeable. Kumbaga pwede nyo po siyang pagpalitin ng gamit. Kung ito lang po yung nakadesign ay ito lang po ang inyong gagamitin. Kung ganito po yung nakadesign ay ganito lang po ang inyong gagamitin. Pero kung ganito po yung nakadesign, ito yung projected dito sa ating Kawasaki Barako. Kung gusto niyo po mag-upgrade ay pwede gumamit ng NGK CR8E GP. At ang GP po is G-Power. So yung mga pare ko, mas upgrade po to dahil ito po ay merong platinum tip na dihampo po na mas matibay kesa po sa copper tip. So ayan mga pare ko, bahala na po kayo. Pero kung papipiliin, doon na po ako sa sigurado. At ito na po ang aking gagamitin. Para lang po, kung gusto nyo pong checkin yung kanyang gap ay nasa 0.7 to 0.8mm lamang. At yung pagkikipit naman po, kung meron po kayong torque range ay nasa 13 Nm lamang po yung kanyang higpit. Kung wala naman po kayong torque range ay alalay naman po sa paghigpit. Huwag naman po sobrang higpit, baka naman po madamage natin yung kanyang thread o kaya naman po maputol natin itong spark plug.